ni Jenny at tinaga ng itak. Sinangga naman ito ng aswang kaya tinamaan ito sa braso. Pero gumanti daw ito at kinalmot sa dibdib ang tatay ni Jenny sabay sipa dito. Kaya ito tumalsik at gumulong sa lupa. Sabi pa nito, nagmamadali daw yung aswang na tumakbo papunta sa masukal na kakahuyan. Maaaring sa bundok daw ito nakatira at bumaba lang upang mambiktima ng mga tao. Maya-maya pa nagsalita ulit ako. Mas mabuti po kung makakapaglagay kayo ng mga karit at mga pinatulis na kawayan sa paligid ng bahay nyo. Pinaniniwalaan po kasing takot dito ang mga aswang. Iniwasan po nila ang mga bagay na yon. Magsunog din po kayo ng mga goma tuwing hapon bago lumubog ang araw. Nakakapagtaboy din po ng aswang ang usok o amoy ng nasusunog na goma. Kasi sobrang baho po nito para sa kanila. Bilin ko sa tatay ni Jenny. Sige iho, gagawin namin yan. Saan mo naman nalaman ang bagay na yan? Sa lola ko po at sa kaibigan niya pong albularyo, sagot ko. Kinabukasan ay nagpaalam na kami sa pamilya ni Jenny. Noong mga sumunod na araw ay nakabilita rin kami kung bumalik ba ang aswang matapos ang gabing iyon. Ang sabi ni Jen ay hindi na raw bumalik ang aswang. Sinunod din daw ng tatay nila ang mga payo ko. Sa tingin ko ay nadala na ang aswang dahil napigilan namin ang pag-atake niya. Isa pa nataga rin ito sa braso. Kaya hindi na nito naisipan pang bumalik. Lumipas pa ang ilang buwan at nalaman naming nakapanganak na ang kanyang ate. Malusog naman ang sanggol nito. Sobra-sobra din ang pasasalamat daw ng mga magulang nito sa ginawa ko. Inayayahan pa nga kaming bumalik pero sabi ko nga, marami na rin akong ginagawa. Ang lumang itim na libro, ikapitong bahagi. Matapos ang isang buwan ay nakatanggap si Papa ng tawag mula kay Lolo Kiko. May gaganapin daw na piyesta sa kanilang baryo at ang isa naman sa kanyang mga apo ay sasagala raw sa nalalapit na Santa Cruzan. Kaya't inanyayahan niya ang aming pamilya na dumayo muli sa kanila kung gusto namin. Pumayag naman kami pero hindi lahat ay makakasama dahil sa trabaho. Bali si Mama, ako, ang kapatid ko, isang tito ko na kapatid ni Papa, ang asawa niya at ang isa ko pang tiyahin lang ang makakapunta. Siyempre kasama rin ang mga pinsan ko. Tuwang-tuwa si Lolo Kiko na makita niya kami. Buti nakapunta kayo. Halika, pasok kayo. Tama at maglilitsyo kami ng baboy. Sambit ni Lolo Kiko. Ayos yan, Lolo. Kamusta naman kayo dito? Tanong ko. Sumagot naman ito sa akin na nagmula nang nakalaban ko daw ang tikbalang na muntik nang kumuha sa apo nito hindi na daw ito nagpakita kahit kailan. Wala na din silang nababalitaan na mayroong nawawala maging sa mga kalapit na baryo. Mabuti naman po kung ganon, sambit ko. Habang papasok kami sa bakuran ni na Lolo Kiko ay napansin ko ang mga pinatulis na kawayan na kahilera sa gilid ng kanilang tahanan. Lolo, ilang baboy po bang lilitsyon nyo? Bakit ang dami po yatang kawayan na ginawa nyo pang tuhog? Dalawa lang naman yan, apo, sagot niya. Matapos noon ay bigla akong hinila ni Lolo Kiko sa isang sulok ng bakuran kung saan nandoon ang kahoy na upuan sa ilalim ng puno. Bumulong sa akin si Lolo Kiko dahil ayaw niya may makarinig sa mga sasabihin niya. Hindi para sa litsyon ang mga yan. Para yan sa mga aswang.
Sagot ni Lolo Kiko habang lumilingon-lingon sa paligid na tila nagmamasid. Tinitignan nito kung merong nakikinig sa amin. Mga aswang? Kailan pa po sila nakarating dito? Ilang linggo na rin ang nakakalipas. Ilang taon na rin ang nakasaksi na pag-alagala sila dito sa baryo tuwing gabi. Ayon sa mga kwento ni Lolo Kiko, ang ilan sa mga kabaryo nila ay nakakarinig at nakakakita ng mga baboy na umaaligid sa labas ng kanilang tahanan tuwing gabi. Lalo sa mga bahay na may mga maliliit na bata at mga buntis. Ayon pa sa kanya, malalaki raw ang mga baboy at maiitim ang mga balahibo ng mga ito. Mapupula rin daw ang mga mata nito. Isang tanod ang ruburonda sa kalsada, 3 gabi na ang nakakaraan. Habang naglalakad ang tanod ay minatanaw siyang nilalang sa kanyang unahan. Nakatuwad daw ito at nakatalikod sa kanya. Alam daw niya isa itong tao, pero nagtataka siya kung bakit wala itong kasuotan at nasa gilid ng kalsada. Nung kanya daw itong sitahin ay bigla raw itong tumakbo ng sobrang bilis papasok sa kakahuyan. May naiwan daw itong isang bagay sa tabi ng kalsada at nung lapitan daw ito ng tao ay nagulat siya dahil patay na kambing na wasak ang tiyan ang kinakain pala nito. Pagsapit ng gabi ay nasa labas na kaming lahat. Inaabangan ang pagdaan ng mga sasagala kung saan sa kakasali ang isang apo ni Lolo Kiko. Magaganda ang mga dilag na sumali sa Santa Cruzan, lalo na ang Reyna Elena na anak pala ng kapitan ng barangay. Bukod sa mga sumasagala ay may ibang tao rin syempre nakasama sa parada. Nang walang ano-ano ay naramdaman ko ang sobrang bigat at maitim na puwersa galing sa ilang mga tao na nakikihalubilo sa parada. Ang krus na pendant ko ay umiinit tuwing may masama o maitim na mahika na malapit sa akin. Nabahala ako at saka ako naghanap. Kahit si Lolo Kiko ay nararamdaman din ang presensya ng mga aswang. Tuluyan na talaga silang nakikihalubilo sa mga taga-baryo. Kinabukasan, araw ng piyesta, ay buhay na buhay ang buong barangay. May mga banderita sa mga poste at isang grupo ng motorsiklo o musiko ang lumibot sa mga kalsada upang tumugtog. Madaling araw pa lang ay nilitsyon na ang mga baboy kaya't handang-handa na itong pagsaluhan para sa tanghalian. Sari-sari din ang mga putahe na niluto sa bahay ni na Lolo Kiko. Tagsa ang mga bisita sa bawat tahanan. Ako naman ay nasa ilalim lang ng puno nakatambay habang kumakain. Nagmamasid sa mga taong pumapasok sa loob ng bakuran. Nagsabit si Lolo Kiko ng isang botelya ng langis sa pintuan ng kanilang bahay. Ang langis na ito ay kukulo kapag may aswang na pumasok sa loob ng bakuran. Warning sign na rin ito para sa mga aswang na gustong mambiktima sa kalagitnaan ng piyesta. Pati ang bahay ng mga anak ni Lolo Kiko ay may botelya rin ng langis sa kanilang mga pintuan. Naging maayos naman ang pagdaraos ng piyesta sa araw na iyon. Tumagal ito hanggang alas 10 ng gabi bago tuluyang natahimik ang kapaligiran. Nagpapahinga na kaming lahat sa kanya-kanya mga kwarto nang biglang nag-init ang suot kong pendant. Nakarinig kami ng isang malakas na sigaw ng babae mula sa labas. Napabangon kami mula sa aming pagkakahiga at tumungo sa labas ng aming bahay. May ilang mga tao na sa labas at ang sigaw pala ng aming narinig ay nagmula sa isa sa mga kapitbahay ni na Lolo. Ayon sa babae ay nakita raw niya ang 2 aswang na sumisilip sa nakabukas nilang bintana kaya napasigaw siya. Habang nagkikwento ang babaeng yun ay muli kaming ginulat ang 3 pinatilyo na tumatakbo sa kalsada at sumisigaw ng tulong. Pagod na pagod sa pagtakbo at takot na takot ang mga itsura ng mga ito. Ayon sa 3 pinatilyo, habang sila ay naglalakad pa uwi, 2 malalaking baboy ramo ang umabol sa kanila.
Naglalaway raw ang mga ito at nanlilisik ang mga mapupulang mga mata. Bigla dumating ang kapitan ng barangay kasama ang lahat ng mga tanod upang pakalmahin ang mga tao. Mga kapitbahay, buksan lamang po ninyo ang mga ilaw sa sala at labas ng inyong mga tahanan ngayong gabi. At huwag na huwag po itong papatayin hanggang sa sumikat ang araw. Panatilihin po nating maliwanag ang paligid upang madali nating mapansin kung may mga kahina-hinalang nilalang ang gumagala sa ating mga bakuran. Ako po kasama ang mga tanod ay roronda sa paligid buong magdamag upang kayo po ay bantayan. Inaanyayahan ko po ang mga kalalakihan sumama sa aming pagroronda ngayong gabi upang ating masecure ang buong barangay. Sampit ng kapitan. Lahat ng nais sumama ay magdala ng mga sandata na pwede gamitin sa oras ng panganib. Pwedeng itak o palakol kung anong meron kayo. Dagdag pa ng kapitan. Meron ako mga sigabat ng kawayan dito. Kung sino may gusto ay kumuha lang. Sigaw ni Lolo Kiko. Ang ilan sa mga kalalakihan na nagnanais pumunta o sumama sa pagroronda ay inabutan ni Lolo Kiko ng mga pinatulis na kawayan. Lolo Kiko, sasama po ba kayo? Tanong ko. Oo, apo. Kailangan ko makipagtulungan sa mga kabarangay ko upang matapos na ang problemang ito. Kung ganun po samahan ko na kayo, Lolo. O sige, kumuha ka ng itak doon sa kusina at dalhin mo. Utos niya sa akin. Matanda na si Lolo Kiko ngunit matapang pa rin ito. Kumuha ako ng itak at nagbitbit din ng isang sibat na kawayan. Dala ang mga flashlight ay rumonda ang mga tanod at kalalakihan ng barangay upang bantayan ang paligid. Inikot namin ang bawat kalye at kabahayan. Nagmamasid. Nagbabantay. Talagang tinapat pa nila ngayong piyesta. Matake ha. Pati sa kabilang barangay may mga aswang din nakitang maaligid. Kaya nga naisip ko ang isang malawakang pagroronda ngayong gabi. Paliwanag ni Kapitan. Kailangang mas maging aktibo ang mga tanod mo sa pagroronda gabi-gabi, Kapitan. Oo, Mang Kiko. Makakaasa kayo magdamag na roronda ang mga tanod ko mula ngayon. Habang naglalakad kami sa gilid ng isang kakahuyan ay biglang nag-init ang suot kong pendant. Lolo, may aswang sa paligid. Alisto kayo. Sabi ko. Gamit ang flashlight ay inilawan namin ang paligid. Nakita namin sa taas ng puno ang tatlong maiitim na nilalang na nakakapit doon. Palpon ang mga ito at mapupula ang mga mata. Mahahaba din ang mga dila nito na tila naglalaway. Mga aswang! Agad na binunot ni Kapitan ang kanyang baril at pinatputukan ang mga ito. Hoy, mga tanod! Kayo! Sigaw ni Kapitan at 3 beses na pinaputukan ang mga aswang. Tinamaan ang isa sa balikat at nagulog ito sa lupa. Samantalang yung dalawa naman ay tumalon. Pagkabagsak sa lupa ng isa ay agad itong hinagupit ni Lolo Kiko ng buntot pagi sa mukha. Pati sa dibdib bago ito nakabangon at tumakbo palayo. Yung isang aswang naman ay sinibat ko ng kawayan habang tumatakas. Tinamaan ito sa balikat at nagpagulong-gulong sa lupa, ngunit agad rin itong bubangon at naganyong aso. Sabay karipas ng takbo habang umaalulong. Yung isa namang aswang ay pinaulanan ni Kapitan ng bala. Ewan ko lang kung tinamaan. Ang masasabi ko lang ay mabibilis at minilikstis silang kumilos. Parang mga hayop talaga. Hindi na namin sila hinabol. Sapat nang maitaboy sila at nasaktan. Baka sakaling magtanda na sila at maisip na hindi sila basta-basta pwede mambiktima sa lugar na iyon. Nagpatuloy kami sa pag-iikot hanggang sa mapadaan kami sa bahay ni Kapitan.
Inanyayahan niya muna kaming magpahinga sa terrace ng kanilang bahay at magkape. Noong mapansin namin ang iba pang mga tanod ay tinawag din muna sila ni Kapitan. Habang nagkikwento si Kapitan tungkol sa mga aswang na nakaharap namin ay naramdaman kong uminit na naman ang aking pendant. Dala ang isang itak ay lumabas muna ako ng bakuran habang sila ay abala sa pagkikwentuhan. Pinakiramdaman ko ang paligid. Tinunton kung saan nagmumula ang presensya ng mga aswang. Di kalayuan mula sa bahay ni Kapitan ang isang kakahuyan kung saan ako pumasok. Agad kong naramdaman na nasa malapit lang ang mga aswang at umusal ako ng isang orasyon. Nalaglag ang 3 aswang mula sa puno at namilipit ang mga ito sa sakit ng tiyan, habang sumusuka ng isang maitim at malapot na likido. Itinuto ko sa kanila ang 2 flashlight at nakita kong sila rin pala yung mga nakasalupa namin kanina lang. Isang orasyon pa ang inusal ko at lumambot ang lupa kung saan sila nakahandusay at nilamon nila ang kalahati ng kanilang mga katawan. Nagmistura itong kumunoy. Pagkatapos nun ay biglang tumigas ang lupa. Patuloy pa rin sila sa pagsusuka at pagdaing sa sakit ng tiyan habang nakalubog sa ilalim ng lupa ang kalahati ng katawan nila. Bumalik ba kayo para gumanti? Huwag niyo nang subukan, sabi ko sa kanila. Inalis ko sakit ng kanilang tiyan upang makapagsalita sila. Papatayin namin kayo, lalo na matandang humagupit sa mukha ko. Galit na sambit ng isang aswang na may latay sa mukha. Halatang nanghihinang na siya dahil nakatikim siya ng gupit ng buntot pagi sa mukha pa. Hindi mo malalapitan ng lolo ko. Pumili kayo. Aalis kayo sa lugar na to at hindi na babalik pa o mamamatay kayo ngayong gabi, sabi ko sa kanila. Pinipilit ng 3 aswang na may ahon ang mga katawan nila mula sa ilalim ng lupa, pero hindi nila iyon magawa. Kaya ko kayong ipalamon sa lupa at ilibing ng buhay dyan, sambit ko. Maya-maya biglang may isang malaking nilalang ang mabilis na lumabas mula sa dilim at agad ako nitong inatake gamit ang kanyang matatalas ng mga kuko, ngunit bago pa niya ako malapitan ay hinarang siya ng puwersa na nagmumula sa suot kong bronze cross pendant. Tinulak siya nito papalayo sa akin. Mabisang proteksyon laban sa mga aswang ang suot kong kwintas. Hindi mo ako malalapitan basta-basta. Palayain mo ang aking mga apo. Hindi na kami babalik pa sa lugar na ito, pangako yan. Sagot ng malaking nalalang na ang boses ay gaya ng isang matandang lalaki. Binawi ko ang orasyon sa lupa at muli itong lumambot. Unti-unting nakaahon ang 3 aswang mula sa pagkakalubog. Sa susunod na manggulo pa kayo sa lugar na to, hindi ko na kayo patatakasin pa, sabi ko. Naiintindihan ko. Tatandaan ko ang mga sinabi mo, sabi ng matandang aswang. Ramdam kong mas malakas ang matandang aswang na iyon kumpara sa kanyang mga apo at maaaring siya ang pinuno ng kanilang angkan. Kaya naman nagtiwala ako sa binitiwan niyang pangako. Tumalikod na ang mga ito at naglakad papasok sa masukal na kakahuyan, ngunit bago sila tuyong mawala sa aking paningin, may binitiwang huling salita ang matandang aswang. hindi lahat ng kampo ng kadiliman ay kakayanin mong kalabanin. Hindi lahat. Sambit niya at nagpatuloy na sila sa paglayo. Kinabukasan matapos kami mag-almusal ay nagpaalam na kami kina Lolo Kiko dahil uuwi na kami sa Maynila.
Sa tingin ko naman ay kayang ipagtanggol ng mga kalalakihan ng baryo ngayon ang kanilang lugar. Lalo na't matatapang ang kanilang mga tanod at kapitan na handang magbantay tuwing gabi. Yun ang akala ko. Ang lumang librong itim, ikawalong bahagi. Ayon kay Lolo Kiko ay tinupad naman daw ni Kapitan ang ipinangako niya sa mga kabarangay na mas lalo nilang sisipagan ang pagroronda sa kanilang lugar gabi-gabi. Ayon din kay Lolo Kiko ay magdamag daw na lumilibot ang mga tanod at titigil lamang ang mga ito pagsapit ng liwanag. Mabilis na lumipas ang isang buwan at wala na daw silang nabalitaan pang mga aswang na pag-alagala sa paligid. Dahil dito ay naging kampante na ang mga tao sa kanilang lugar. Iniisip nilang baka natakot na ang mga aswang matapos silang paulanan ng bala ni Kapitan noong nakaraang gabi ng fiesta. Bagamat mukhang naging tahimik na muli ang lugar nila sa nakalipas na isang buwang malawakang pagroronda, ay gusto pa rin daw makasigurado ni Kapitan kaya naman ipinagpapatuloy pa rin daw nila hanggang umabot ng 3 buwan upang mas lalo silang makasiguro na hindi na nga talaga babalik pa ang mga aswang na iyon. Ngunit sa ikalawang buwan ng kanilang pagroronda ay nangyari na nga ang hindi nila inaasahan. Habang lumilipot ang isa sa mga tanod ay bigla niyang nakasalubong ang isang pagkalaki-laking itim na baboy ramo. Mabilis daw itong tumatakbo papunta sa kanyang direksyon. Ayon dito sa sobrang takot daw nito ay napatakbo na ito ng mabilis dahil tila daw isang rumaragasang truck ang bilis ng baboy ramo at gusto siya nitong araruhin. Agad daw siyang inabutan ng baboy ramo at sa kasamaang palad ay binundol siya nito ng pagkalakas-lakas. Tumilapon at nagpagulong-gulong daw ang tanod sa lupa. Pero hindi pa daw nakontento yung baboy, tinapak-tapakan pa daw niya ang tanod habang nakahiga ito. Sa sumunod na gabi ay isa na namang tanod ang nabiktima. Habang naglalakad ito sa kalsada upang magronda ay sumulpot muli ang malaking itim na baboy ramo mula sa madilim na kakahuyan at inatake siya nito. Binundol din daw siya nito matapos siya magpagulong-gulong sa lupa ay nalapitan siya ng baboy ramo at naganyang tao ito. Saka siya nito sinaktan. Gaya ng nauna, na-hospital din daw ito. Nadagdagan pa ang bilang ng mga tanod na inatake ng malaking itim na baboy ramo sa mga sumusunod na gabi kaya't muling sumiklab ang takot ng mga taga-baryo. Ayon din kay Lolo Kiko ay wala pa namang daw napapatay ang aswang na ito. Ngunit sinisigurado niyang matindi ang matatamong pinsala ng mga tanod na kanyang inaatake. Para bang iniisa-isa niya ang mga taga-bantay ng kanilang baryo hanggang sa maubos na ang mga tanod. Hanggang isang gabi ay si Kapitan na mismo ang nakasagupa ng aswang. Ayon sa kwento ni Lolo Kiko, habang rumorondo daw si Kapitan ay nakasalubong niya mismo sa kalsada yung malaking baboy. Mabilis itong sumugod papunta sa kanya kaya agad niyang binunot ang kanyang baril. Saka ito sunod-sunod na pinaputukan. Pero hindi man lang daw ito nadinag. Sinubukan pigilan ni Kapitan ang baboy gamit lamang ang kanyang mga kamay, pero hindi niya ito kinaya dahil sobrang lakas din daw ng pagkakasalpok sa kanya. Kahit malaking tao si Kapitan ay madali siyang napatumba nito. Dag-ayong tao daw yung baboy ramo. Mabalahibo ito at mapupula ang mga mata. Hanggang leeg ang itim nitong buhok at nababalot ng langis ang buong katawan. Agad daw nabubangon si Kapitan at nakipagpuno sa aswang, ngunit mas malakas ito kumpara sa kanya. Sinubukan pa daw niya itong saksakin gamit ang dala niyang kutsilyo, ngunit ang subukan niya ay bumuloktot lamang ang talim nito sa katawan ng lalaking aswang. Anong kailangan mo sa baryo namin? Bakit mo inatake ang mga tanod ko?
Tanong ni Kapitan habang nakangatog na raw siya sa takot. Isa lang ang gusto kong patayin. Ang batang albularyo na nakaharap ng aking ama at mga anak. Walang batang albularyo dito. Sagot ni Kapitan bago siya mawalan ng malay. Matapos siyang muling ibalibag ng aswang. Sinabihan ko si Lolo Kiko na huwag niyang susubukang hanapin at harapin ang aswang na iyon. Bukod sa mukhang malakas ang aswang na ito ay matanda na rin si Lolo Kiko. Batang albularyo na nakaharap ng mga anak at ama niya? Ang tinutukoy ba niya ay yung matandang aswang at yung 3 apo nito na nakaharap ko nung gabi ng fiesta? Ako kaya yung batang albularyo na hinahanap niya? Hindi naman ako albularyo ah. Nalintikan na. Sambit ko habang iniisip ang mga kwento ni Lolo Kiko. Nag-aalala ako na baka subukan ni Lolo Kiko na labanan ang aswang na iyon, kaya naman tinawagan ko siya at sinabing pupuntahan ko sila sa darating na linggo. Pagdating ng Sabado, madaling araw pa lang ay lumuwas na ako papuntang Cavite. Bagamat malayo ang biyahe, kailangan kong makaharap ang aswang na iyon. May kinalaman kaya ito sa mga salitang binibitiwan ng matandang aswang sa akin? Siya kaya ang nagpadala sa bagong aswang na ito? Masasagot lamang ang tanong sa isip ko kapag nagkaharap na kami ng aswang na umaatake ngayon sa baryo ni na Lolo Kiko. Isip ko, maayos naman ako nakarating sa bahay ni na Lolo Kiko. Pansin ko ang mga pinatulis na kawayang nakahilera sa kanilang bakuran. Mayroon din ito sa mga kapitbahay. Sa pintuan nila Lolo Kiko ay may nakasabit na karin at sa mesa na nasa gitna ng sala ay nakapatong ang isang bote ng lana na kukulo kapag may aswang na pumasok sa bakuran. Tao po, Lolo Kiko. Oh! Apo! Andito ka na pala. Halika, pasok ka. Yung ibang tanod natatakot nang magronda sa gabi dahil ayaw nilang matulad sa mga kasamahan nila, pati na rin kay Kapitan na inatake ng aswang. Lolo, mukhang ako yata yung hinahanap ng aswang na yun no? Noon kasing nagpahinga tayo sa bahay ni Kapitan habang abala sa pag-uusap ang mga kasamahan nating tanod naisipan kong lumabas dahil nararamdaman ko ang presensya ng mga aswang na nasa paligid. Nakaharap kong muli yung 3 aswang na nakainkwentro natin at pati na rin ang lolo nila. Galit na galit po sa inyo yung isang aswang na hinagupit nyo na pagi sa mukha Nilabanan ko po sila at itinaboy. Nangako naman yung matandang aswang na hindi na sila babalik pa dito, pero nga, mukhang may pinadala para hanapin ako. Paliwanag ko kay Lolo Kiko. Ganun ba? Yun ba ang dahilan kaya naisipan mong pumunta dito? Oo po, Lolo. Saka nag-aalala rin po ako sa inyo. Nga pala, Lolo, sasama po ako sa pagroronda mamayang gabi ha. Sige. Ako po. Sasama rin ako. Sagot ni Lolo Kiko. 9:00 ng gabi noong lumabas kami ni Lolo upang magronda. Dumaan muna kami sa barangay hall upang ipaalam na tutulong kami sa pagroronda ngayong gabi. Nalaman namin na may 5 pares ng tanod ang nasa mga kalsada na ngayon at naglilibot-libot. Naabutan namin sa barangay hall si Kapitan. Bagamat may mga benta pa ang katawan nito, gawa ng pagkakabugbog ng aswang sa kanya ay may partisipasyon pa rin siya sa gabi-gabing pagroronda ng kanyang mga tanod. Bit-bit ni Lolo Kiko ang kanyang bundot bagi at dala ko naman ang isang itak na nakasukbit sa aking tagiliran. Bukod dito ay may hawak pa akong pinatulis na kawayan. Bilog ang buwan nung gabing iyon at napakaliwanag nito.
Habang kami ni Lolo Kiko ay naglalakad sa isang kalsada na pinapagitaan ng isang masukal na nakakahuyan. Di nagtagal ay natanaw ko sa aming harapan ang isang malaking itim na baboy. Umiinit ang aking pendant. Senyalis na isang aswang ang nasa harapan namin. Puputulin ko na muna dito ang kwentong ito. Kasi masyado nang mahaba, baka tamarin na kayo makinig. Bali, gagawin kong part 8, yung karugtong ng part 8, part 9, tsaka part 10, pagsasama-samahin ko na. Konting tiis lang dahil matatapos na rin tayo. Medyo challenging sa akin, para sa akin tong binabasa kong to kasi masyadong madaming mga karakter. Hindi naman ako dabber, pero yun nga, pipilitin natin yung magagawa natin para pare-pareho tayong maligayahan. Maraming salamat sa mga nakinig at patuloy na sumusuporta sa aking programa. Sana napaligaya ko kayong lahat. Magandang gabi.